Okay, ito yung pagkuha ng temperature, no? Ito yung continuation ng non-linear temperature, whether ice point muna, no? Pero ito rin siguro yung ginagamit sa steam point, no? Ito yung finding temperature pero non-linear. Using quadratic formula to find temperature T. Pag ni-rearrange mo yung formulang nasa taas, yung AT plus BT squared plus C is equal to 0. So, yung finding T, ayan yung formula niya. No? Inano lang natin yung 1 minus R0, no? So, yun yung pagkakaiba. Yan yung quadratic formula yan. Pag ni-rearrange mo. So, yan lang yun. Isa yan sa importanteng concept. No? Since quadratic formula yan, dalawang value, isang positive, isang negative. So, kung i-graph mo yan, parabola yan. Parabola. So, ayan, nakikita mo, yung 4B times 1 minus R0, yun yung discriminant. Yun yung discriminant niyan. Oh. So, malalaman mo kung equal or less than or greater than dahil sa discriminant. Ito yung sagot niya. Lipat natin, ha. Ayan yung sagot niya. Ayan yung sagot niya, oh. Nakuha mo, konti lang ang difference, no? So, lumalabas, kung pagbabasihan natin yung physical systems, yung negative na sagot is bago pa nag-exist yung model. If T is equal to 0, so, ayan yung kanyang T is equal to 0. So, ang temperature niya is negative 43. Pag naging positive na siya, pag ano na siya, hindi na 0 yung T niya, once yung 0 ay naging 1 or kahit na anong number, ang possible na number niya is 44.77 degrees centigrade. So, pwedeng, pwedeng from 0, T is equal to 1. Pag 1 na siya. Kasi mataas din, ako laging matataas na number yung kinukuha ko para sure. Minsan kasi pag mas mataas, mas okay. No? So, yun lang pa.